pagsubok na naghihimagsik sa bawat oras na lumipas ay unti-unting nagkikitil sa diwa ng sambayaran. Ngunit darating ang araw na Ama Paslit na minsang nangiiyak sa takot ay tataas ang paningin sa nalimitang ire, hindi bilang kwento ng pagdurusa, kundi bilang salamin ng katotohanan. At sa kanilang mga mata, sisiklab ang liyab ng kamalayan at katarungan. Don Crisostomo, napakagwapo nating dalawa. Siyang tunay, Kapitan Tiago. Mga ginoo at ginang, nais ko nga palang ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra. Maligayang pagbabalik, Don Ibarra. Maraming salamat. Matagal ko nang inaasam makabalik sa ating bayan. Marahil sabik na akong malaman kung paano ako makakatulong sa ating mga kababayan. Halika at ipakilala kita sa aking nag-iisang pinsan na si Isabel. Halika at ipapakilala kita mo. Siya naman si Don Tiburcio, isang doktor, at ang kaniyang asawa na si Doña Victorina. Siya naman si Senyor Guevara, isang tenyente ng Guardiang Civil. Padre Damaso, ang kurang paroko ng San Diego. Magandang gabi, Kura sa ating bayan at ang matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Hindi ka nagkakamali, ngunit kailan lang. Hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kamusta naman ang iyong pag-aaral sa Europa, Don Crisostomo? Po, Kapitan Tiago, hindi lamang po siyensya ang natutunan ko roon, pati na rin po ang pamumuhay ng mga nakakasalumuha ko roon. Buti. Wala namang napapala ang mga kabataang nag-aaral sa Europa. Puro filosofiya, puro pagmamataas. Naku, hindi naman lahat, Padre. Ang Ginoo ay mukhang edukado at mabait. Ang ama niya ay isang erehe, at hindi na ako magugulat kung siya din. Kapitan Tiago, pasensya na ngunit ako'y mauuna na. Maraming salamat sa inyong pahinyaya. Aalis ka na agad, Don Ibarra? Sundan lang po, Kapitan. Marami pa po akong gawain na hindi na makakapaghintay. Nasaan ang buntod ng aking ama? Wala na po Don Ibarra. Kailangan nyo rin pong malaman kung ano ang tunay na sinabi pong inyong ama. Anong ibig mong sabihin, Tiniente? Ano ang nangyari sa aking ama? Si Don Rafael Ibarra po ay nagtataglay ng gininto ang puso. Tulad nyo. Kaya naging mainit ang tingin sa kanya ng mga tao. Baka ang iyong ama ay pinagbintangan na isang erehe at silibustera. Nais siyang ipahukay ng mga praile at ilibing sa libingan ng mga Chinong. Ngunit hindi ako pumayag at ipinapon na lamang siya sa ito. Sumpain nawa ang kawalang katarungan. Ang aking amay pinaratangan taksil gayong busilak ang kanyang puso. Sa kamatayan, hindi pa rin pinatawad ang ama ko. Nasaan na kaya ang mga anak ko? Maggagabi na't wala pa sila. Labasan niyo. Kamay-ingay. Crispin, bakit? Kuya, sabi kasi ni sa Christian Mayor, ninakaw daw ang pera ng simbahan. Pero kuya, alam mo naman hindi ko magagawa yun. Hindi, wala kang ginawa, Crispin. Tahimik ka lang. Ibalik mo ang mga ninakaw mo! Wala po akong ninakaw! Napakakulit mong bata ka! Nay! Ano? Anyari sa'yo, anak ko? Nasaan ang kapatid mo? Naiwan po doon sa kapilya. Ay, naku. Ano po ang sadya niyo, Ginang? Naparito po ako upang hanapin ang kura. Kagabi pa po umuwi ang anak ko, si Crispin. Nag-aalala na po ako. Ikaw pala ang ina na magnanakaw? Napakawalang hiya ng kanyang ginawa. Nagawa pa niyang tumakas. Ang balita ko ay may pupuntang gwardya sa inyong bahay. Dadakipin ang iyong mga anak. Hindi po totoo yan. Hindi ko po pinalaki ang mga anak kong ganyan. Hindi po ganyan si Crispin. Taya. Di nagbago, taya. 1, 2, 3.
Tama ang iyong ginagawa, Don Ibarra. Para ito sa mga batang katulad ni Crispin at Basilio. Walang kasalanan, ngunit binaparusahan ng sistema. Kung ganyan ang iyong pamumuno, Don Ibarra, may pag-asa ang ating bayan. Isang paaralan muna. Balang araw, isang malayang bayan. Maria, sandali lang, ma'am. Kay tagal na nating hindi nagkita. Ako ba iyong naaalala? O baka naman ako iyong nalimot dahil sa iyong paglalakbay sa Europa? Maaari ba kitang malimutan kung ikaw lamang ang aking tinatangi? Ang iyong mukha lamang ang tumatatak sa aking isipan, Maria. Ang pagmamahal ko sa iyo ay parang pagmamahal ko sa bayan. Hindi kailanman kukupas. Gusto mo? Naalala mo ba nung tayo dinala ng iyong ina sa batis? Kumuha ka ng bulaklak ng suha upang gawing putong at ipinatong ito sa aking ulo. At nung ikay nagtampo, ngumiti ka lamang nang ako naman ay naglagay ng sumbong sa iyong sombrero upang hindi ka mainitan. Dahon ng sambong? Narito pa sa akin ang ibinigay mong dahon ng sambong. Padre Damaso, binabanggit po ni Ibarra ang kanyang arkitekto na nagsitulong para sa kanyang binabalak na paaralan. Pinahihintulutan ang mga arkitektong pinagagawa nila. At dinudusta ko ang mga mangmang na nagpapagawa sa kanila. Padre, ang isang paaralan na ipinapatayo ni Don Ibarra ay magsisilbing pag-asa ng bayan. Anong pag-asa ng bayan? Ay lantad na patunay ng pagsaway sa kamangmangan. Nakatikim lamang ng munting karunungan, nag-aasta na, lalo na't nagmula pa sa Espanya. At ang kanyang ama na si Don Rafael. Wala akong masamang harin. Ang nais ko lamang ay ang maglingkod sa bayan at magpatayo ng parang para sa mga kabataan. Juan! Sofiusa! Ang anak ng isang irehe at filibustero ay walang karapatan magturo ng kabutihan. Ikaw ay kaaway ng Diyos! Narinig niyo na ba ang balita? Oo, sana'y matuloy pa rin ni Ginoong Ibarra ang kanyang hawarin na paaralan. Sa nangyari ito ay hindi na matutuloy ang pagtayo ng paaralan. Sino ang nagbalita? Ako ang nagbalita sa inyo, sapagkat si Don Ibarra ay tinatawag na filibustero ng mga paring kote. Wala paaralan. Lolo, totoo po bang isang buwan na ako may sakit? Oo, 2 bilog na ng buwan simula nung nakita ka naming sugatan at walang malay. Akala nga namin kayo mamamatay na. Diyos na po ang bahalang kumanti sa inyong kabutihan. Ang nais ko lamang po ay makita ang aking ina at sa kababatang kapatid. Ngunit mahina ka pa. Malayo ang inyong bayan sa aming bayan. 2 lamang po ang anak ng aking ina. Baka kalain niyo po ay patay na ako. Kung alam ko lang ang inyong bayan, sana nagbunta na rin ako roon nung nakita kitang sabatan. Lucia, halinan. Tutulungan ka namin hanggang sa susunod na bayan. Hinahanap-hanap ko ang aking mga anak na sina Crispin at Basilio. Sila ang tanging yaman ko sa mundong ito. Naalala ko pa noong pinapunta sila sa kumbento upang tumulong at kumita ng kaunti para sa aming pamilya. Ngunit isang araw, hindi na sila nakauwi. Pinuntahan ko ang kumbento at tinanong ko kung saan ang aking mga anak. Wala akong nakuhang malinaw na sagot. Sabi nila, may kasalanan daw si Crispin at pinaparusahan. Hindi ako naniwala dahil kilala ko ang aking mga anak at alam kong mabubuti silang bata. Simula noon ay hinanap ko sila kung saan-saan. Naglakad ako sa mga kalsada. Kagubatan. Nagtanong sa mga tao kung may nakita silang 2 batang lalaki. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan sila. Habang tumatagal, lalo akong napuno ng lungkot at pag-aalala. Sa kakaisip at kakahanap sa aking mga anak, unti-unting nalito ang aking isipan. Crispin! Basilio! Mga anak ko!
sakit at pagdurusa. Aking naranasan ay hindi ko na kinaya. Hanggang na dumating ang panahon, hindi ko na alam nasaan ako o kung ano ang nangyayari. Hanggang ayun ay hinahanap ko pa rin sina Crispin at Basilio. Dahil sila ang aking mga anak. At sila ang dahilan kung bakit patuloy pa rin akong umaasa. Elias, bakit mo ko tinulungan? Habang ako'y nagtatago sa dilim ng kagubatan, naririnig ko ang mga yabag ng mga humahabol sa akin. Wala siya doon! Sinabi nasa likod! Sa di kalayuan ay nakita ko ang 2 gwardiya sibil na naghahanap sa akin. Nakita mo ba siya? Hindi, pero may nakakita sa kanya nasa kaliwa. Dito! Doon! Doon! Habang pinipilit kong manatiling tahimik, naaalala ko ang nangyari bago kami naghiwalay ni Elias. Sinabi niya sa akin na tinutulungan niya ako hindi lamang bilang kaibigan, kundi para sa bayan. Kaya mo ito, Ibarra. Alam daw niyang wala akong kasalanan, ngunit sa mata ng mga makapangyarihan, ang taong naghahangad ng pagbabago ay itunuturing na kaaway. Nang utusan ng Kapitan General ang mga sundalo na huliin ako, Hanapin sila! Huwag kayang makataka si Ibarra! sinabi ni Elias na kailangan naming maghiwalay. Ngunit Elias, paano ka? Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Kinuha niya ang aking damit upang iligaw ang mga humahabol at siya ang kanilang sundan. Habang tumatakbo siya palayo, naiwan akong nagtatago at inisip ang kanyang sakripisyo. Sa aking puso, alam kong balang araw ay makikita ng ating bayan ang liwanag ng pagbabagong kanyang pinaglaban. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Nay! Hindi mo ako nanay! Sino ka? Hindi ikaw si Basilio! Basilio? Basilio, ikaw ba talaga yung anak ko? Anak ko, Basilio. Ikaw... Ano nangyari sa inyo, Nay? Huwag mo akong iwan, Nay. Habang ako'y umiiyak, biglang may humawak sa aking balikat. Ako'y napalingon pataas at aking itinanong kung sino siya. Siya pala'y si Elias at sinabi niya nais niya akong tulungan. Aking itinanong kung ano ang kanyang binabalak gawin. Ngunit ang kanyang naging tugon ay, Ang mahalaga ngayon ay may libing ang iyong ina. May alam akong lihim na nakatago sa may puno ng balete sa tabi ng ilog. Magagamit mo ito para sa iyong pag-aaral at kinabukasan. Opo, Ginoo. Malapit na akong mawala sa mundong ito. Hindi ko na maaabutan ang pagsikat ng araw sa bayan ko. Meron akong ipagtatapat. Ito'y tungkol sa lihim ng iyong kapanganakan. Ang mga lihim na ito mula kay Ibarra ay ibigay mo sa akin. Kung hindi, sisiwalat ko ang buong katotohanan na hindi si Kapitan Tiago ang tunay mong ama. Di si Kapitan Tiago? Kung gayon, sino? Damaso, Maria Clara, siya ang tunay mong ama at si Sisa ang iyong nakakatandang kapatid. Yan ay isang kasinungalingan. Diyos ko po. Tayo ang pagpili, Maria, ang lihim o ang pagkasira ng pangalan ng inyong pamilya. Maria, na paano ka ikay tumatangis? Padre, totoo ba na ikaw ang tunay kong ama? At kanino man naman nalaman yan? Kay Crisostomo ba? Huwag niyo na akong idamay si Chrysostom. Mas mainam na sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang tunay kong ama? Maria, Huwag mo nang subukan magsinungaling, Padre. Lalo na't nasa tahanan tayo ng Diyos. Batid niya ang kasuklam-suklam na katotohanan to. hindi dapat ito malaman ni Tiago. Mahihirapan siya.
Lalo na't masisira ang pinaghirapan namin. Anak, naiintindihan mo ba yon? Anong nais mong ipahiwatig? Na totoo nga na ikaw ang tunay kong ama? Maria! Huwag mo akong hawakan. Hindi ako makapaniwala na buong buhay ko ay puro kasinungalingan lamang. Halik ka rito, anak. Ikaw mismo ang nagturo sa akin na magkaroon ng takot sa Diyos ay isa palang prayer yung nagpapanggap na magturo ng kabutihan. Maria, makinig ka. Pakiusap. Hindi na kita nais makita muli. Isumpa tayo lahat ng Panginoon, Padre Damaso. Ako'y labis na humihingi ng tawad sa inyo ni Sisa at ng inyong ina. Maniwala ka man o hindi, minahal ko si Pia kahit alam kong ito'y kasalanan. Bakit ako magsisisi sa kalapastang aking ginawa kung kayo naman ni Sisa ang naging Maria, ipinig ka. Ang aming buhay at kapalaran ay aming hawak na, Padre. Ako'y papasok sa kubento. At kung ako'y iyong pipigilan, ako'y magpapakamatay. Tapos na ang ating pag-uusap.